Akong nagpupunta sa kanila para samahan siyang mamili ng mga lulutuin at pagkatapos noon ay tutulungan ko na rin siya sa paghihiwa ng mga regalos hanggang sa pagluluto bago ko siya ihatid sa opisina para dalhin ang mga paninda. Pero Papa Dudut, hindi ako nagpapakita sa opisina na ako ang naghahatid sundo kay Vivian para maiwasan na ng chismis na libangan ng mga taong nasa opisina namin. Sa loob ng 5 araw ay gano'n ang naging routine ko. Masaya dahil nararamdaman kong napapalapit na kami sa isa't isa ni Vivian. Bagay na nagpapalakas lalo ng kumpiyansa ko para ituloy ang ginagawa kong panunuyo sa kanya na kahit na hindi ko sinasabi sa kanya, umaasa ako noon na sana'y nararamdaman niya at nakikita ang lahat ng effort ko. Hindi ko kasi mayaya si Vivian na lumabas para kumain o manood man lang ng sine dahil walang titingin kay Manang Meldy. Kapag naghahatid siya ng pagkain sa opisina ay nakikisuyo lamang siya sa mga kapitbahay nila para bantayan at sandali ang kanyang tita. Kaya nagdadala na lamang ako ng makakain sa bahay nila at doon na lamang kami nagsasalo-salo. Hindi naman ako mainipin, Papa Dudut. Pero sa ilang linggo ng panunuyo ko kay Vivian ay parang gusto ko na siyang tanungin kung may pag-asa ba ako sa kanya. Dahil para bang walang dating sa kanya ang mga ginagawa ko. Tao po? Tao po? Vivian? Silipin ko nga dito sa bintana. Vivian? Resty? Resty? Ikaw ba yan? Ay, Manang, ako nga po. Hindi nakalaki ang pinto. Pasok ka na lang. Medyo hirap akong tumayo eh. Pumasok ka na ha. Oh, may pinuntahan lang sandali si Vivian. Si Vivian at si Manang, isa lang ang tao na. Kumusta po kayo? Ito. Nagpunta silang dalawa. Ha? Huli mong Nagsama na kumustahin. yung dalawa. Nakahiga pa rin. Isa nga lang yung tao niyan. At makapagsalita ng Bosa. maayos. Boses. Ikaw, kumusta? Ayos lang po ako. Ito nga po pala, nagdala ako ng mga prutas para sa inyo. Teka po, kuha ako ng upuan. Ayan. Para sa akin nga ba? Yung mga Talaga yan. yung mga yan. Ako nga ba talaga ang Christian. sadya mo tuwing nagpupunta ka dito? Oo. Resty. Sa tanda kong ito, alam ko na ang ganyang mga diskarte ng mga lalaki. Gusto mo ba ang umangkin ko? Oo. Magprangkahan na tayo, ha? Gusto mo ba si Vivian? Opo eh. Kaya lang, parang hindi niyo po nakikita yung mga ginagawa ko. Kung ako lang ang niligawan mo, baka nakaka-3 araw ka pa lang sa mga ginagawa mo. Sinagot na kita. Sana po pala, kayo na lang si Vivian. Pero iho, baka hindi sapat ang mga buwan na nagdaan sa inyong dalawa para makilala nyo ang isa't isa. Handa naman po akong kilalanin pa si Vivian, Manang. Hindi makwento pamangkin kong yan. Malihim at madalas magtago ng totoo niyang nararamdaman. Pero kapag nagmahal, sobra-sobra. Mukha nga pong masikretong tao si Vivian.
malamang wala siyang nakukwento sa'yo tungkol sa buhay niya nung nasa probinsya pa siya. Wala po. Pero para sa akin naman po, handa akong tanggapin siya at yung nakaraan niya. Maganda man po o pangit. Tapos na po yun eh. Nandito na po siya sa Maynila ngayon. Ang importante po sa akin, yung bagong siya. At kung sino siya nung makilala ko siya. Ay, sana nga, iho. Kahit saan naman kayo, dalhin ng panahon, huwag magbago ang paniniwala mo. Yan. Nararamdaman ko na gusto pa rin niya. Takot lang siguro. Magmahal ulit. Tita, nandito na po si Ana. Oh, Rusty, kanina ka pa? Ay, hindi naman. Kararating ko lang halos. Pinsan ko nga pala si Ana. Siya yung magbabantay kay tita kapag wala ako para may kasama na siya lagi dito sa bahay. Hi, Ana. Hello po. Lahi ho pala talaga kayo ng magaganda, manang. Ay, kita naman sa akin, di ba? Oo nga po eh. Ay, manang. Total, may kasama na naman po pala kayo. Baka pwede ko pong ipagpaalam sa inyo si Vivian. Bala ko po kasi siyang isama sa family reunion namin sa linggo. Naku, Rusty, kasi Sige na, Vivian. Para naman, makalabas-labas ka. Hindi yung inuubos mo na lang ang oras mo sa pagtitinda at pag-aalaga sa akin. Nandiyan naman si Ana. Oo nga naman, Vivian. Sa linggo, sunduin kita ng alas 2 ng hapon. Kakain lang tayo doon sa bahay ng mga tita ko sa Laguna. Sandali lang tayo. Uuwi lang tayo agad. pero tita, Sige na. okay po. Sige, Rusty, sa linggo. Yun. Salamat. Sige po, manang. Dumaan lang po talaga ako para sabihin sa inyo at ipagpaalam si Vivian na kasama siya sa family reunion namin. Sakto rin po na may kasama na kayo. Kasi kung wala, Yung mga bait na inuwi ko po sana muna yung kasambahay tao, namin papaalam sa magulang. samahan kayo dito kung okay lang sa inyo. Okay na yun. Ibalik mo na lang uli ng buo ang pamangkin ko, ha? Ako pong bahala, manang. Sige po, tuloy na po ako. Bye, Ana. Vivian, uwi na ako. Sige, ingat. Papadudot yun ang pagkakataon na pinakahihintay ko ang makasama ko si Vivian ng kamilang dalawa na hindi nagmamadali. Masasabi ko kasi sa kanya na maayos ang lahat ng gusto kong sabihin. Gusto ko rin iparamdam na handa akong iharap siya sa aming pamilya kahit makaibigan lamang ang tingin niya sa akin. Yun, papadudot, ay sa pagkakaalam ko dahil wala naman akong nakikitang espesyal na pagtingin sa akin si Vivian noong mga panahong yun. Sobrang excitement ang nararamdaman ko, papadudot. Gusto kong pabilisin ang araw para dumating na ang linggo at makasama ko na si Vivian. Naisip ko pa nga lang ay kinikilig na ako. Yung habang nagmamaneho ako, katabi ko siya at nakikinig ng love song sa auto. Yung wala siyang ibang choice kundi ang pakinggan na lamang ang mga sasabihin ko. Yung dalawa lamang ang tinitignan ko habang nagbabiyahe kami. Siya at ang kalsada. Matagal-tagal na rin kasi mula noong last relationship ko. At proud akong sabihin na hindi ako ang naging dahilan, papadudot, kung bakit kami nagkahiwalay ng ex ko. Siya ang nagloko at hindi ako. Pero kahit na hindi naging maganda ang experience ko sa ex-girlfriend ko, ay hindi ako natakot na magmahal muli. Lalo na, papadudot, nang nakilala ko Si Hana. Magkalala ko, si Vista. Kailangan tayo may character dyan. Magkalala ko, si Vista. Mahirap sila pa na
tubig. Ay, hindi. Special treatment to that. Hindi, hindi. Tubig, mga laman. Uy, gusto mo yung kain mo, hindi mo na kaya ubusin yun. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Toothbrush ka muna daw, tapos tubigin mo muna yung sinampay niya para matapos mo yung pinapakinggan mo. Lumaligo ka pa nung matapos yan. Nakwento mo sa akin. Kwento. Ikaw lang magtapos ng date pa. Ako lang ang lahat mo. Tas mo. Ang lahat. Screenshot. Edit. Hati tayo sa screenshot ha. Anong hati? Hindi talaga yung hati. Tamad mo talaga. Ikaw ang date ko. Mag-release ako ng bahay. Nako. Mas mama. Alagang Unilab yan. Ay. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of body flu. If symptoms persist, consult your doctor. Bible Hug Hugger Care. Hello, Cream Soap Vitamin Ano yung plagana? Boost with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day. Ana, yung plagana. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Soap Vitamin Boost every day. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day. Ang lamig. Kasan mo na to? Kita. Sarap na feeling. Everest Air Conditioner. Come on. Ano ever best place mo in the world? Siyempre, here with you.